napansin niyo po ba parang masyadong visible and vocal ang Vice President lately? Matapos pumutok itong Iran conflict, di ba? Dami niyang kuda eh. Di ba? Ang dami niyang mga quote cards. Ang daming mga suggestion. Ito dapat ginagawa, ganito. Blah. Okay. Ang Dapat tanong, price control. oo. May nakita ko, sinabi ba niya yun, dapat daw magkaroon ng ng komite na magmo-monitor doon sa presyo ng bilihin. Yes, exactly. Di ba may departamento na tayo doon? Parang katagal na sa gobyerno, no? Ngayon niya, ha? Discover. Diba? Eureka moment, diba? pero to is an edu na. It's an edu. Siguro, for people like us and many others, alam yan, di ba, na ano ba itong mga pinagsasabi ni Vice President? Parang hindi nagtatrabaho sa gobyerno, yung mga basic na ganyan. Pero sa kanya mga taga-suporta, baka iba yung dating, hindi ba? Ang galing ng Vice Presidente namin, no? Talagang, proactive. Hindi ba? Galing. Talagang very concerned. No? Yan talaga dapat Presidente. Di ba? Oo. Ako lang medyo na-alarm, no? Kasi kung gano'n yung kalidad ng mga idea ng ating pangalawang Pangulo, paano pa kaya kung nakaupo na siya sa pwesto? Anong klaseng kalidad ang aasahan natin pagdating sa governance? Kasi madaling kumuda. Pero mahirap yung lalagyan mo talaga ng sustansya yung mga sinasabi, hindi po ba? Ayan ka na naman. Taas na naman ang standard mo. So pinagkukuha yung standard mo na yan. Pasensya na po. Sorry na po. Sige po. Sige po. Binabawi ko na po. Dinagdagan pa. Ang dali lang naman daw solusyonan ng problema ng ating mga OFW sa Middle East. Paano ba? Padala aeroplano, sundin. Di ba? Talagang bibilib ka, di ba? Ito, ang gusto ko malaman sa ganung pag-iisip, no? Wala ba nagsabi sa kanya na hindi ko alam, sorry lang kunwari. Hindi, kunwari ito. Kunwari tayo na lang. Huwag na tayong gumamit ng iba example, Senedo, no? Kunwari ikaw yung vice presidente. Naisip mo, gusto ko mag-press release. Ito yung gusto kong sabihin. Napakadali naman po dala ng aeroplano dyan. Okay. Sasabihin ko yan sa panayam. Kunwari, kaming mga nakapalibot sa inyo, Senedo. Wala bang nangahas na magsabi man lang na, boss. Boss. Nakita mo ba yung ako vice presidente? Nakita mo ba yung aking mga mata? Okay. So, yuko na lang ako. Yung mga mata na dapat mong katakutan. Sabihin ko na. Tama po. Tama po yan. Oo. Wala naman po mga lumilipad na missiles eh. Nanganganib yung ating OFW. Anong solusyon? Magpadala ng aeroplano, sunduin sila at dalhin dito. Kokontra ka ba ron? Hindi. Tingnan mo ako sa mata. Sa mata. Hindi. Tama po kayo, tama. Magkakaroon tayo tawag na spiral of silence. Ganyan. Kung ano mangyari sa'yo pag tumutol ka, kaya kumontra ka. Diba? Ano ngayon kung may gera? Ano ngayon kung may no-fly zone? Ano ngayon na nag-quadruple ang presyo ng pamasahe sa economy class? No? Wala yun. Basta ang solusyon, sunduin sila ng aeroplano, ibalik dito. Alam gaano ba karami aeroplano natin? Mga 2 million yung mga OFW ron eh. Ang maganda, sa ngayon, walang gustong bumalik sa Pilipinas. Ganun kasama yung sitwasyon dito. Titiisin mo pa yung threat to life, no? Pakakalat-kali mo pa yun. Igapos mo pa para isakay na aeroplano para bumalik. Diba? Saan may tanong ako, yung bang mga ganyang mga suggestion, would they still fall under the populist narrative o... Okay, kombinasyon niya ng populist narrative at saka stupidity. No? Dahil Sen. Ayoko na magdidikit sa iyo kasi pareho tayo naiisip eh. 'Di ba sabi ko I'll stop there. Yung banggitin ko eh. Ba't mo naman pinunan yung aking pangungusap? Hindi naman ako host. Kaya pwede ako Hindi ako nagsabi niyan. Sabi ko I'll stop there. Tinuloy eh. 'Di ba? Anong problema sa ating bansa? Drugs. So anong solusyon?
patayin lahat ng adik. Sabi nga ni Digong, kung pinatay ni Hitler ang 3 milyong mga Hudyo, mali pa yung number niya. Papapatay ko rin 3 milyong mga adik. Oh, di ba? Ganun yung problema, ganun yung solusyon. Di ba? Oh, inaaway tayo. Problema, sinasakop tayo ng China, hindi natin kaya lumaban. So, ano solusyon? Kaibiganin natin ang China. Kaibiganin natin. Hindi natin kaya labanan eh. Kaibiganin na natin. Di ba? Wala nang magmamatapang. Wala nang macho-macho. Di ba? So, medyo very simplistic. No? Maganda pa nga salita yung simplistic eh. No? Yung mas maganda talaga, stupid. No? Stupid. Pero at the same time, nagpa-fall into a populist ethos. Dahil madaling unawain eh. Madaling unawain. Eh kung ikaw nagde-deconstruct ka pa, yung paborito mong salita ng mga issue, sino nakakaunawa ron? Si Alan Herman, si Ronnie Holmes, si Barry Gutierrez, si Shelo Magno. Eh di ilang kayo nakakaunawa? 5, 4. Pero yung ganyan napaka-simplistic, kahit napaka-stupid na solusyon, madaling unawaan. Madaling unawaan. Kumakagat eh. Kumakagat sa target audience. Yun ang point. Yes. Okay. Tsaka kaya ko rin gustong pag-usapan ito sa Edu, no? Kasi nga, ito naman, no? Bilang isang matagal na nakatira sa kuweba, naisip ko lang, mukhang nagpapabibo yung Vice Presidente using for her political leverage what's happening now in Iran. Kasi madaling kumuda eh. Kung hindi naman ikaw yung nasa posisyon to provide solutions. And of course, pwede niyang gamitin ito to further destabilize the Marcos administration. And to begin with, hindi naman po ganun kataas ang ating standard o pinag-uusapan din natin yung Marcos administration. Pero ang point natin dito, yung Vice Presidente, nagkaroon siya ng additional opening. At kung hindi ito ma-handle ng Marcos administration, baka mauna pa siyang bumagsak kaysa rin sa gobyerno ng Iran na binobomba ng US at saka ng Israel. Hindi ba? Tama. Yung pag-usapan natin, OFW natin, yung mga population center naman ngayon sa Middle East, hindi naman binobomba. Ang tinatarget kasi, yung mga oil refinery ng mga Gulf states at saka yung kanilang mga airport para matigil ang tourism, para matigil ang oil production katulad ng ginawa ngayon sa Kuwait. Hindi naman massive ang atake sa Kuwait pero kahit 1-2 missile lang yan, tigil ang oil production, tinigil nila sa takot. At definitely tigil ang tourism, pero yung pinakamahalaga yung financial. Tigil ngayon ang mga insurance sa mga Middle East countries. No? Ba't ka mag-i-insure? Napaka-unpredictable. Tigil ngayon ang investments. Mas yun ang purpose ng Iran dito sa gerang ito. Not to defeat Israel or the US, but just to survive. At yung ating mga OFW, kaya hindi sila masyado nagpapanik, dahil alam naman nila na kakailanganin pa rin sila. Kaya kung sakali na nakachamba si Vice President Sara, nakakumbinsi siya ng 1,000 eroplano na papuntahin sa Middle East, 1,000 paano? Kulang yun sa dami ng ating OFW. Kung may makumbinsi siya, duda ako kung may sasakay. Pauwi. Hindi, sa akin, mukhang hindi naman yung objective eh. Objective dito, pag mukhang irresponsable o papatay-patay o malamya yung administrasyon. Basically, yun ang basa ko dyan eh. Para i-prop up yung kanyang sarili. Pero baka overestimate mo yung talino. Ganun. Vice President. Okay. Sige, hindi ko na sasabihin na nagagamit dito yung mga OFW. Dito sa away ng Uniteam. Hindi ko sinasabi yun. Baka naman legit talaga yung kanyang concern sa ating mga OFWs. Okay. I'll stop there. Lalo na yan ang major base nila before, di ba? Diba? Tapos ngayon, nababawasan na dramatically. Kailangan mag-level up. Diba? Pero yun, kung ako naman si Bongbong Marcos, dapat alam ko na yan, no? Again, I'm not overestimating them or underestimating them, no? Pero diba? Ano overestimate mo?
Okay. Di ba kung ako naman yung administrasyon, ako yung presidente, alam ko naman na gigil to yung dati kong kasama sa unit team para pabagsakin ako. Eto, talaga may krisis na. Isipin mo na lang, Senedo, no? Pag sumirit yung presyo ng ng crudo, ng diesel, ng gasolina. Pumalo yan, 10. Plus, di ba? May mga schedule increase hindi ba? Dumagdag yang 20 pesos per liter. Diyos ko, grabe, hindi ba? So, ang mga tao, hindi isipin yan, hindi nila isipin basta-basta na, hindi, sisihin natin si Trump, sisihin natin Israel, sisihin natin yung Iran. Makikita dyan, anong ginagawa itong gobyerno namin? Kaya tama si Vice President Sara Duterte. Ganun kasimple ang narrative dyan. Kaya ako sinasabi, baka mauna pang bumagsak yung administrasyon dito kaysa sa Iran. Lalo na kung sobrang matalino. Oo. Hindi ko alam. Matutuloy kaya yung suspension ng excise tax para makapagbigay man lang ng konting ginhawa. Although I understand, malaki mawawala sa kaba ng gobyerno. Actually, for the record, last year ay yung rare moments, nag-unite yung labor at saka capital. Nag-unite yung mga unions at saka yung mga employers confederation para maglabas ng joint statement calling for the suspension of the excise tax for at least a year. Dahil nga pumapangit yung ekonomiya, humihina yung peso, lumalabas ang investors, no, etc. So ang sabi ng labor at saka employment, hindi rin nyo naman kaya magtaas ng minimum wage. Kahit 100 piso lang. Kahit isang mamulok na siopaw lang ang halaga, hindi nyo kaya magtaas. E di magbigay na kayo ng non-wage benefits. At yung pinakamadali na gawin, itong excise tax. Bakit? Ay mababawasan yung presyo ng kuryente na pinakamataas after Singapore and Japan sa buong region. At mismo yung mga kapitalista ay makikinabang dahil yung kanilang production cost ay bababa. No? So lahat win-win. Kaya rare moment yan na nag-unite yung labor at saka employers. No? Pero sabi ng gobyerno, hindi pwede, mawawala kami ng revenues. Ang sabi naman ng labor at saka employers, di galingan nyo ang tax collection at tigilan nyo ang corruption. Mas malaki yung kwento. Kahit pagpalagay mo lang kalahati lang. No? Dahil hindi naman niya na pipigilan overnight. So, kalahati lang ng corruption. Pigilan mo. Tapos, mag-improve ka lang ng taxes. Kahit 20% improvement lang. No? Gumanda na yung pagpapatak mo ng gobyerno, nakapagbigay ka pa ng konting benepisyo sa consumers at saka sa capital. Ang sinasabi ko lang, hindi siya bago. No? Sen, saan kuweba ka ba nakatira ngayon? Palo ko nga, lumipat doon sa kuweba ni Alan dahil mas maganda yung kuweba ni Alan. Pero ngayon, kinukuha na nila ngayon yan. No? Pinopropose na nila. Sinasabi ko lang, hindi yan bago. Okay, pinopropose na nila dahil may gera. No? Kahit walang gera, hinihingi na yan dahil nga malala yung ekonomiya. Kaya ka naman natanongin sa Kuweba Sen kasi ako naman yung gobyerno, papahirapan nyo pa akong i-plug yung mga holes sa ating tax collection. Yan, nandyan excise tax Dire-diretso na yun Gusto nyo pa akong pagtrabahuhin. Kaso ngayon, pinopropose na ngayon na gawin nila at nire-request nila sa Kongreso. Diba? Gumawa ng batas. Sila pa ngayon na nag-request. Diba? Di ganun din ang epekto. Kailangan din nilang may ibang pagkuhanan. Saan nila kukunin yun? Either gawa ng utang o ayusin nila ang pagpapatakbo ng gobyerno through anti-corruption at saka better tax collection. Doon din pupunta.